kaguol, salig kamo sa Dios. Ug salig usab kamo kanako sa balay sa kong amahan na dunay daghang mga lawak. Ug madto ako aron pag-andam og dapit alang kaninyo. Kung dili pa kini tinuod, dili ko unta kamo sultihan niini. Ug kung atuan na kamo didto, makaandam nagdapit alang kaninyo, mabalik ako ug kuhaon ko kamo. Aron bisan asa ako ato usab kamo uban kanako. Nahibalo kamo unsaon pag-adto sa dapit nga akong adtuan. Apan si Tomas mingon kaniya, Ginoo, wala kami mahibalo kung asa ka paingon. Unsaon man namo pagkatultol sa dalan. Si Jesus mitubag, ako ang dalan ng kamatuuran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa mahan kun dili moagi kanako. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Please be seated. Magandang araw sa inyong lahat. Kumusta po? Sino bang pinakamalayo? From Kuwait. Nino bang Kuwait? Hindi ka na late, bro. Cebu to Bohol. Sino? Sa ano kayo? Sa Lapu-Lapu. Kumusta na yung paa mo? Bumalik? Okay na? Wow. Hindi na bumalik yung sakit. Praise the Lord. Si, anong pangalan mo? Kaliw. Mary Hazel. Yung karamdaman niya ay 3 years. 3 years, di ba? Ang bigat ng kanya. Kahapon pa sila pumupunta dito. Completely healed ba? Makabarog. Hindi na katulad ng dati. So, malakas na. Oh, thank you, Lord. No? Bigyan natin papuri ang Diyos. Pero, mga kapatid, sana po hindi kayo mag-focus sa healing. Healing is secondary. Healing is just a bonus, no? Ang tunay na milagro is your conversion. No? Kaya nga tayo ng mga pari for confession, 'yun ang pinakamalaking milagro po. Kung lahat ng kasalanan mo kino-confess mo ngayon, huwag kayong matakot mamatay, ha? Dapat yung kakatakutan natin, Father? Ang katakutin natin na hindi ka mamatay. Huwag kayong matakot mamatay. Mo ka hadlok mamatay. Ang hadlok nga di mo mamatay. Uy. Kanya 150 na imong edad. Sugot mo. Magduwa-duwa na kasi mong tae. Bitaw. Nindot kayong gisulti ni Father Amart. Ako lang i-share ninyo. Yan siya. Let's consider the acts of the apostles. So, mga buhat sa mga apostoles, yung mga gawa ng mga apostoles. So, there is Philip who performs many miracles. Grabe, ha? Yung mga apostol naka-perform ng mga milagro. Saint Paul also has his deeds. Today, in my view, this need is substituted by faith. Today, it is necessary to stir up faith, to believe through faith. Then no preacher will be able to say, if you do not believe in my words, believe what I do. Diba? Ito yung sinasabi ni Kristo. If you never believe in my words, just believe what I do. Meron ba preacher ang sinasabi nito? Na kung hindi kayo maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo sa gawa ko. Ang punto ni Father Amort dito, paano namin sasabihin, just believe what we are doing na hindi naman natin ginagawa yung ginawa ni Kristo. Preaching lang tayo. No more healing, no more exorcism. Totoo, hindi. Di ba yung command ni Kristo, go to the world, preach the good news, heal the sick, and cast out demons. No. At na-miss nga ako kahapon dahil lang hihina po si sister. Hinang-hina po sa paglakad pero ang lakas ng lumakad niya. Pinupost ko siya kahapon to inspire the people of God to go to their priests. Because all priests are healers. Because of the sacraments. Amen? And then yung isang pasyente natin for 3 months, si Floretta, i-interview ko sa sunod na mga araw, nakatanggap ng milagro.
Dahil 3 months kaming nag-exercise sa kanya. Just imagine, dun lang siya, makakita sa akin, magagalit. Hindi siya makalapit sa akin. Bakit? Meron siyang imaginary boyfriend. Meron siyang mga espiritu nga boyfriend niya. No? At meron pa silang anak. During dito ako mag-exercise. At sinabi ko sa kanya with the team, binigyan siya ng rule of life. Ito yung rule of life mo. Mag-abstinence kayo sa asawa mo. Dahil hindi pa kayo kasal. No? Marami kaming binibigay na rule of life sa kanya. At May 8, nakasal sila. Last May 8. At after sa kasal nila, kahapon pa sila bumalik. Alam nyo, hindi na po nag-react. 3,000 demons ang pumasok sa kanya. Ang dami, no? Dahil ang exorcist, meron siyang prinsipyo. Yung prinsipyo, imperative command, imperative question to the evil spirits. Tell me your name. In the name of Jesus of Nazareth, tell me your name. Tell me your number. Hindi yung cellphone number nila. No? How many are you? Tell me your number. Ang sabi ng mga demonyo sa loob ng katawan ni Floretta, sabi ng mga demonyo, we are 3,000 spirits inside her body. Ang dami, no? Legions. Legion. And then sabi ng mga demonyo, noong isang mga linggo, Darwin, pipigilan namin yung kasal nila. Magsasalita yung mga demonyo during exorcism. No? Darwin, wag mo silang ipakasal. Kapag ipakasal mo sila, wala na kaming influence sa kanya. Totoong totoo. After kasal nila, hindi na po nag-react si Floretta. Ang 3,000 demons are already cast out because of the sacrament of matrimony. Wow! Bigyan natin ng masigabong palakpak. Kahapon pa siya na-liberate. Kahapon ko pa lang na-confirm na na-liberate siya. Because of the sacraments instituted by Jesus Christ Himself. Wow! The 7 sacraments, baptism, confirmation. Kaya nga, yung mga pumupunta dito, tatanungin sa team natin na kumpirmahan ka na ba? Dahil minsan, oftentimes, not minsan, kailan kayo magpakumpirma? Kung malapit na kayong ikasal. Totoo, hindi. Uy, dapat magpakumpirma tayo. Maraming kaming pasyente dito na for how many years, ilang taon na sila, hindi pa nakumpirmahan. Parte yan sa ating spiritual strength, mga kapatid. We receive virtue of fortitude when we receive the sacrament of confirmation. Strengthening the gifts of the Holy Spirit. Ano yung confirmation? Strengthening the gifts of the Holy Spirit. Of baptism. Connected po yun. Bautismo, dahil hindi ka pa, wala ka pang alam during baptism. So confirmation, ikaw na mag-reply sa pare. Tanggapin mo ba ang Diyos? Naniwala ka pa sa Diyos Ama? I believe. Naniwala ka pa sa Diyos Anak? I believe. No? Nagatuo ako. Di ba? Ni-renounce mo ba yung demonyo? I renounce. Di ba? Ikaw na sasagot. Nung bata ka pa, ang sasagot yung mga maninay natin. Okay? Yung mga pasyente namin na hindi pa nakumpirmahan, isa sa mga advice namin, receive the sacrament of confirmation. After receiving the sacrament of confirmation, he is or she is liberated from the possession of the evil spirit. Ano yung possession? Inaari ka na ng demonyo. No, ngayon mag-exercise ako. Hindi ko alam ilan yung i-exercise ko ngayon. Mga 4 siguro yung i-exercise ko ngayon. And then kayo, lahat kayo ay deliverance. At after ma-deliverance kayo, kayo na po ang magpatuloy
sa pag-deliverance. Sa bahay ninyo, huwag kayong matakot. I-deliverance nyo yung paligid nyo as long as you practice cares. Ano yung kahulugan ng cares? Confession, adoration, rosary, Eucharist, confession, adoration, rosary, Eucharist, and sacramentals. So patuloy. Sabi ni Father Amart, sabi niya dito, if you do not believe in my words, believe what I do. Paano masasabi ng mga preacher ngayon, kung hindi kayo maniwala sa sinabi ko, just believe what I do. Na hindi naman ginagawa namin yung ginagawa ni Kristo. Di ba? So ngayon, doble yung pananampalataya natin. Dahil hindi lang natin sinasabi ang mga salita ni Kristo, ginagawa pa natin yung gawain ni Kristo. Amen? Natutuwa ba kayo ngayon? No? Sabi ni Floreta yung may boyfriend na engkanto. Siya po ay may boyfriend na engkanto, mga fallen angels. No? At minsan, oftentimes, kung matutulog siya, may ginagalaw siya sa espiritu. Yan po ay spirit of incubus. Ginagahasa siya sa espiritu. At minsan sa atin, kapag wala tayong background sa exorcism, sasabihin natin, nag-hallucinate ka lang dahil lagi kang nanonood ng pornografiya. Yung utak mo ay puno ng kalaswaan. I-judge din natin. Pero, totoong-totoo yung mga pangyayaring iyon. Tinatawag yun sa spiritual phenomena, spirit of incubus. No? Kalimitan ay narinig natin yan sa storya sa radyo. Totoo pala yun. No? At kahapon, nag-share siya, Father, yung Holy and Exorcise Oil, Father, nakatulong sa aming pusa. Yung pusa namin, Father, nahihirapan na, malapit ng mamatay. Anong ginawa mo? Alam mo, Father, yung Holy and Exorcise Oil, hindi na siya makatayo eh. At sabi ng mga kasamaan ko sa bahay, yung asawa ko, malapit na itong mamatay. Wala na siyang lakas. No? Hindi na siya kumain. Anong ginawa ni Floreta? Kinuha niya yung Holy and Exorcise Oil. Father, tama ba yung ginagawa ko? Anong ginagawa mo? Nilagyan ko ng Holy and Exorcise Oil yung buong katawan ng pusa ko. Father, na siya kami lahat. Bigla lang lumakas yung pusa. So, tama ba yung ginawa ko? Tama naman. Lahat nating mga pwede, lahat nating property, consecrate natin sa Panginoon by using the sacramentals of the church. At sabi ko sa kanya, meron din akong superior na mga madre, sister. Sinabihan ko si Florita, magkatulad din sa storya mo. Dahil siya yung sumasalubong sa akin sa airport. Sabi ni Sister Greta, yung superior provincial na mga madre, Father, first time mo sa Manila, ako na kukuha sa'yo, ako na susundo sa'yo. Siya nung nag-drive. At pagdating ko sa airport, sabi niya, alam mo ba, Father, nalungkot ako ngayon. Bakit? Bakit ka malungkot ngayon, sister? Dahil malapit na mamatay ang pusa ko. Ganun ba? Ano bang sakit ng pusa mo? Complicated. Dahil mahal naman na yung pusa niya. So sabi ko, sister, gamitin mo itong sacramentals. I-deliverance mo yung pusa mo. Sabi ni sister, Father, buang ka, Father. Hasta ang iring. Nabuang ka, Father. Hasta ang iring imong ipa-deliverance. Unang-una, hindi lang tayo ma-obsess ng demonyo, pati oppressed ng demonyo, pati yung mga mahal natin sa buhay. Yung mga pinaka-importante natin, pwede nila i-oppresyon. Kung wala namang oppression, wala namang mawawala. Diba? So, ang sabi ko sa kanya, alam mo, Father, sabi ng doktor sa akin na wala tayong magawa sa pusa mo, sister. Ilang araw na ito. Hindi kumakain. Wala ding improvement after sa pagbigay ng mga medisina.
lalong doble yung paghihina niya, sister. Ito lang advice ko sa pusa mo, sister. I-inject ka na lang natin ito. Ang i-inject mo, Doc? Gamot? Hindi. Mercy killing. Nag-sign of the cross yung madre. Wag na, Doc. Mas mabuti dalhin ko na lang yung pusa ko. So, kinuha niya yung pusa. Pagdating niya sa kumbento, nag-deliverance siya. Using the oil, no? I cast out the spirit of oppression, the spirit of illness of my cat, no? And go immediately and directly. Nag-deliverance siya. Kinaumagahan, ang lakas ng pusa niya. Hala, no? Then, tinawagan ako, Father, milagro. Ang daming gamot binigay sa doktor. Diniliverance ko lang using the sacramentals of the church. Father, gumaling yung pusa ko. Natuwa ba kayo ngayon? Hindi yan creation story, ha? Totoo. Because of the faith of the church. Kahit wala ka pang pananampalataya. Because of the faith of the church. Bakit naging holy and exercise oil yan? Hindi sa iyong pananampalataya. Because of the blessing of the church. And the blessing of the church is the faith of the whole church. The universal church. Amen? Bakit naging effective yan? Because of the faith of the whole church. Approved by the Pope. Itong ginagawa natin, approved by the Pope. Hindi pa naging pari si Father Darwin. Nandyan na po yung mga sacramentals. Sad reality, hindi po ito na ituro sa mga seminary formation. Kaya nga, bago akong pari, dinalhan ako ng asin. Father, i-bless mo itong asin. Para saan? Ako nag-react. Para saan ba yung asin? Sino bang nagturo sa... Yun ang reaction ko. Sino bang nagturo sa ipa-bless yung asin? Ako pala ang walang alam. Amen? Pero ngayon, naging active na ako sa exorcism. Ang dami ko palang hindi nalalaman about the beauty of the mystery of our faith. Amen? Natutuwa ba kayo ngayon? Meron akong parokyano, sabi niya, Father, may born again ako. Nakapitbahay. Yung anak niya, Father, nagkasakit. Humingi sa akin ng holy and exorcise oil. Binigyan ko naman. Bumalik kinaumagahan, Father. Nagpapasalamat. Dahil gumaling agad yung anak niya. Wow. At humingi na naman ng holy and exorcise water, Father. Dahil namamaga yung kanyang mga paa. Binibigyan ko naman. At bumalik sa sunod na araw. The following day, nagpapasalamat. By the way, mga kapatid, yung mga sakit na natural, go to your doctors. Listen to them. Okay? Pero yung karamdaman natin na hindi natural, kahit sinong doktor, hindi yan magamot. Katulad ni Sister Mary Izel. Katulad ng kanya, 3 years na po. No? Nagdanam yung kanyang, ngayon, ipa-renounce natin with the team. No? Yung team natin na mag-accommodate sa inyo. Kung may react, may mga kasamang demonyo, yun po. At kayo na magpatuloy sa pag-pray. Okay? Natutuwa ba kayo ngayon? And then, kung meron kayong mga ex-partners, makinig kayo sa mga palakiro nandito. No? Merong mga unholy soul ties. Sabihin nyo sa mga deliverance ministers, meron ako mga ex-partners, Brad, na merong nangyari sa amin. Pwede mo ba akong bigyan sa prayer sa unholy soul ties? Specific, may mga specific prayer. Pagngalanan nyo yung mga ex ninyo bago yung asawa ninyo. Uy. Very effective po. Grabe ang simbahan, no? Alam nyo, gusto ko pang mag-aral sa Roma para dito, sa exorcism, para po hindi ako titigil mag-aral para sa inyo. Ginagawa ko po ito hindi para sa akin, kundi para dadami pa yung malalaman ko patungkol sa different cases of harassment of the evil spirit. Dahil yung mga demonyo ay unique eh. Nag-upgrade din sila. Uy. Nag-upgrade din yung mga demonyo.
nung isang araw, chinachat ako sa demonyo. Binuang ka, Father. Ni-chat ang demonyo. Yes! Hindi yung possess, yung babae na possess, ang nag-chat, yung Facebook niya yung ginamit. Pero yung demonyo ang nag-chat siya, natutulog lang siya. Darwin, malapit na siya naming kunin namin, plural. Kung siya yun, hindi singular, bakit naman niya yung kunin yung sarili niya? Plural pa. No? Ang reply ko lang ay, Saint Michael, the Archangel, pray for her. Protect her. Mama Mary, I consecrate her to you. Reply naman demonyo, bakit tumatawag ka naman ng babaeng iyan? Nag-reply? Dahil walking possessed siya eh. From time to time, papasok yung demonyo. Mag-chat sa akin. So, kita ninyo, nag-upgrade na yung demonyo. Buti pa yung demonyo, may messenger. Yung iba, wala. Nag-upgrade na sila. So, kami din dito sa ministry, patuloy na mag-aaral para lalawak pa yung kaalaman namin. Sabi ni Father Amort, in these changing times, we cannot fault the people of the church for no longer obeying the norms that Jesus gave when sending out the apostles. So ngayon mga kapatid, bakit hindi na kayo maniwala sa simbahan? Bakit hindi na kayo maniwala sa mga pare? Because, anong sabi ni Father Amort? The church no longer obeying in the norms that Jesus gave. Hindi na natin sinusunod yung gawain ni Kristo. Sino na yung non-healer? Faith healer, Father. Yung sigtutho, Father, sa aming baryo. Holy water. Huwag ka maligo ng 3 araw, ha. Yung naapilan paghukaw. Asti lang, tikia. Totoo, hindi. So ngayon, dapat ang non-healer lahat ng pari po. Natutuwa ba kayo? Yan ang totoo. Because all priests are in persona Christi. Ano yung mga pari? In persona Christi. Patuloy tayo. Precisely because the times in which we are live very different. Anyhow, there has always been miracles. And there always will be. Each time a saint is nominated, there are miracles for beatification and canonization. Totoo, hindi? Hindi ka makanonize without miracle. Yun sabi ni Padre Amort, miracles is inevitable to increase our faith, to stir up our faith. Amen? Si Sister Maria Isel, grabe yung tuwan niya kahapon. Okay? At kung may sisigaw mamaya, dito, huwag kayong tatakbo, ha? Hahabulin nila kayo. Bakit sisigaw? Dahil puno ng takot yung demonyo. Ano? Yung demonyo ay puno ng takot. Gusto namin, kaya nga i-catechize namin kayo. Bakit? To increase your knowledge. Why? Knowledge is one of the gifts of the Holy Spirit. By increasing your knowledge, it increases your faith. Decreasing your fear. That's a consequence. Bakit puno kayo ng takot? Because of lack of knowledge. Sabi ni Father Amort, think of Lourdes, of Fatima, Our Lady of Lourdes, Our Lady of Fatima. There will be always miracles in the church. But because they are within reach of all the priests or the preachers. Why? Because one must rely on faith. I have never seen a miracle, but I believe. And you have never seen miracles, but you believe. I think that the Lord will never cease to provide miracles. Hindi nagkulang ang Diyos. Yung paggising lang natin sa umaga, milagro na yun. Di ba? Maraming hindi na nakagising. Nakagising na sila, patay na pala ako. I, however,
has never seen anyway. Certainly, I have seen the hand of God. I have seen it when I was exercising. I have seen His power. Alam nyo, during exorcism ko, ito, yung prayer ng simbahan. Kaya nga, yung mga bago dito na mag-react, i-interview muna sa case officer natin para mag-guided ako anong klaseng prayer. Ang right dose na prayer, di ba? Kung ang sakit mo ay fever, anong gamot? Anong right dose? Biogesic, no? O paracetamol. Yan. Kung may fever ka, hindi ka iinom ng tusiran. Dapat may right dose, di ba? Kung ubo, ano yung gamot? Tusiran. Kung ngipin, masakit yung ngipin mo? Ha? Ano? Munstan? Dipinamic. Oh. So may right dose. Ganon din. May right dose din sa prayer sa mga katulad kahapon. Tinanong ko yung demonyo imperatively. What is your reason? Your reason why you invaded her body? Because of curse. No. Because of curse. Yung 10 demons na pumasok sa babaeng ito. In what way? You realize the curse in her body. In what way? Through food. So, ang ginagawa ko, yung exorcism sa curse through food, ang pinipray ko ng simbahan. Nilagay ko yung, nilagay ko sa kanyang tiyan, itong stola, sumigaw siya sa sakit. Ang sakit. Nilagay ko lang. Hindi ko naman pinupush ng grabe. Nilagay ko lang dito sa kanyang tiyan. Pinainom ng holy and exorcise oils, sumusuka, umuubo. Yun ang palatandaan, yung curse sent sa'yo through food. No? May dalawang klaseng demonyo, open demons. Ano yung open demons? Talkative. Marites na demonyo. No? Marinig nyo mamaya kapag may open demons na papasok doon. Very talkative, marites na mga demonyo. Pero yung closed demons, kahit tanungin mo, hindi yun magsasalita. Sa kanyang entry points, ilan sila, tatawa lang yun. No? At sa awa ng Diyos, yung pasyente natin si Floretta at kanyang asawa, lahat ng karamdaman niya ay gumaling. Lahat ng 3,000 demonyo ay nawala because of the sacraments. Is it amazing? Christ is amazing. Amen? Natutuwa ba kayo ngayon? Bigyan natin papuri ang Diyos. Sabi ni Father Amort, sabi niya, I have seen His power during exorcism, but He did everything Himself, serving Himself by means of a good-for-nothing like me. He did it at all Himself. Sinong nag-exorcise? Hindi si Father Darwin. Jesus Himself. No. Sinong nagpalayas? Hindi din si Father Darwin. Christ is the real exorcist, not me. Amen? No. Yan ang punto ni Father Amort dito. We have some pontiffs who are a wonder. We must simply follow their directives, their pastoral line. That is what the church needs today. There is need of a new evangelization, of re-Christianizing Christians. Bakit kailangan natin to re-Christianizing Christians? Maraming mga Kristiyano ngayon na pagan yung mentality. Ano? Maraming mga Christian na pagan ang mentality. Kaya nga may whole morning catechism tayo. Yan po yung intention sa ating catechism. Pero sana po ay patuloy kayong magbasa sa mga teaching ng simbahan. Madali lang mag-research sa mga teaching ng simbahan. Makatulong sa ating lahat iyan. Amen? Ngayon, after sa deliverance ninyo, kung may pari na kinokontak natin for confession,
at ako ay mag-exercise lang, lalabas ako mamaya for anointing of the sick and then anointing of senses. So kung may mga ex-partners kayo, pang-sampu na yung asawa ninyo, pang-sampu na yung kasama ninyo ngayon, and then hindi nyo pa na-confess yung 10 kasalanan niyo sa mga ex ninyo, dapat i-confess ninyo. Malaking tulong po. At kung meron kayong mga occult involvements, please ask the deliverance ministers to give you the prayer of renunciation. The long form of renunciation sa occult. And kung meron kayong covenant, mga pact, yung mga magulang ninyo, yung katulad ng lolo ba yun? Papa mo. Yung lolo ni Maria Isel, alam nyo, magluto sa kanyang t-shirt ng popcorn, mais, popcorn. Dito. Gamit yung, magician. Just imagine, ha? Yun po is covenant pact of demons. No? Just imagine, sino makaluto gamit yung sanina niya? Kayo makaluto kayo without fire? Diba? Magician. And then, yung kanyang mga anak, apo, ma-oppress ng demonyo. Hindi naman libre yun. May kapalit yun. Kaya nga, kahit anong sikap mo, grabe pa rin yung dusa mo. It is not natural struggle. It is beyond natural. Di ba? Normal naman may problema tayo, pero yung problema mo ay hindi talaga natural. It is going beyond natural. So kaya nga, i-renounce ninyo. Kung meron kayong mga makapangyarihan na mga lolo, mga occult practitioner na lolo, sabihin nyo sa team natin, bro, pwede makapicture ako sa solemn renouncement. At kung marami kang mga na-ex during sa pagka-ulitaw nimo, yung renunciation sa unholy salters, please ask the deliverance minister para ma-pray mo yan in front of the Blessed Sacrament. Okay? So, ngayon mga kapatid, mag-bless muna ako sa mga religious items ninyo, ha? Diyan lang kayo sa